Hello guys! Okay, so ngayon is month of teka lang. Month of ano ba ngayon? Teka lang. September. Okay, pasensya na. Pasensya na. Bigla ako na confuse. Okay, so month of September. So ngayon ano na yan. Kasi nagsushoot ako ngayon ng August. So nakikita nyo na to ngayon for first day ng September. So ito yung ating entry. Alam nyo na yan. Pero quick recap tayo. Usually ginagawa ko to. Nag-quick recap ako sa last nating ina-unbox. Kumbaga parang dati kasi ang ginagawa ko, pagka-unbox ko, may separate video ko for actual. Tapos may separate video pa ako sa parang 1 week to 2 weeks kong verdict sa kanya. Kaso ngayon ano na lang usually buwan bago naman ako mag-upload ng bago. So natetest ko na siya for a month. For almost a month bago ko siya maano. So na-verdict ko na siya. So no need na para sa separate videos. So yan, i-quick recap ko na lang. So ito yan. Ito yung last natin. Yan, for anniversary which is August. Yan. Yung entry natin last month, si Blue de Chanel Audi Parfum. So ang naisip ko nga sa kanya nung una ko siyang na amoy as bote ko is, ang natanda ko talaga sa kanya yung amoy parang may narating na sa buhay. Kumbaga nung trinay kong manood ulit and nakikita ko to sa shorts, na ano ko na yung word na akmang-akma sa kanya, sophistication or amoy sophisticated. Yung sinasabi ko parang may narating na sa buhay, no? Hindi naman kailangan maging parang amoy yayamanin. Iba pa yung amoy yayamanin, iba pa yung parang sophisticadong tao. Alam mo yun? Yung parang stable na siya. Kumbaga parang may narating na. So ito yung mga parang amoy nung mga yun, no? Kumbaga ito yung ano mo sa kanya, mapipicture sa isang tao. Ayan. So kaya pala sinasabi nila na amoy pogi ito. Yung pala yun, amoy may narating na. Medyo may napatunayan na sa buhay niya. Ito yung amoy na yon. So, hindi bagay sa outfit ko ngayon. So, ayan. So, ito yun. Amoy sophisticado. Amoy yayamanin, yes. And siya yung sa blue. And nga nag-ano ako for blue ngayon. And siya talaga nag-number 1. And let me clear, matagal ko na siya naamoy. And lagi ko siyang inaamoy every time na nasa mall ako. Pero, yun nga, lagi ko sinasabi, wala siyang recall kasi nga, kasi nga maraming gumagaya sa kanya. And nagets ko yung sinabi nung isa nag-comment na walang makagaya sa kanya. Ngayon ko siya naintindihan. Nung nagkaroon na ako ng actual na bote. Iba siguro talaga pag tester, iba rin yung sarili mo ng bote. Kasi talagang kumbaga nananamnam mo siya, nagagawa mo kung anong gusto mo. Hindi ka tulad ng nasa tester sa mall. It's either ititest sa strip or iaamoy mo na lang dito or diba? Depende. So, iba talaga pag meron ka ng sarili mong bote. Doon mo makikilatis talaga yung amoy ng pabango mo. Oo. Talagang iba siya. Nagva-vary talaga. Ang pabango ay nagva-vary, guys. So, 100% blind buy, walang problema ako. Iba-blind buy nyo to. Ito rin yung parang pag ito yung niregalo nyo sa mga partners nyo. It's either tatay nyo, kuya nyo, bunsong kapatid, or kung medyo okay naman sa edad niya, boyfriend nyo, or best friend, or colleague, or graduate, or nagkaroon ng yung, kumbaga, milestone sa buhay. Ito yung mga parang masasuggest kong, kumbaga, sure win, or, ano tawag doon? Oo, parang, hindi siya mahirap magustuhan. Oo. Mapalalaki o mapababae. So guys, ayan. So ito yung ano ko kay Blue de Chanel. Paisa nga ulit. Wow. Bango talaga. Ayan. So, hindi talaga ako nagsisisi na purchase ko na siya.
well, nasa first year ko pa lang siya, nasa wishlist ko na siya. Kaso nga, dahil sa kanyang price, kaya talagang, tingnan mo, umabot ng third year bago ko siya nabili. Kasi nga, isang bote nito, makakabili ka na ng 4, 5, 6 na pabango. So, ayun. So, perfect para sa anniversary special. O, yan. So, yun. Ayun yung ano natin kay Blue de Chanel. So, lalagay na natin siya sa kanyang lalagyan. And yes, nakabili na ako ng lalagyan ulit. Ito yung meron ako. Nakikita na to ng ibang followers. Ito rin yung inuwi ko sa Pilipinas. Ano lang naman siya, food storage. Iba kasi yung nasa may mga online na lagayan ng pabango. Bakit hindi ko siya binibili? Ito na lang yung food storage na lang. Kasi may balak talaga ako na magpagawa, customize ng sariling cabinet para sa kanila. So, kaya hindi ko muna binibilan ng mga lalagyan ng pabango kasi nga yun nga ang balak ko. Palalagyan ko sila ng sarili ng lugar. So, ayan. So, dito muna sila sa, ayan, simple lang, acrylic na food storage. Ayan, so, ngayon ko lang ulit siya nabili kasi every time na, nung bumalik ako dito sa Saudi noong January, every time na pupunta ako dun sa, binibilang ko nito, wala talaga. Wala yung size na to. Yan, ito kasi yung nasa size sa Pilipinas. Ayan, so para uniform. So ito yung pang third ko. Baka ngayon, aalis ako kasi ngayon. Baka bilhin ko yung, bumili ako ulit ng isa para lang sa, for assurance, may malalagyan yung mga susunod. So yan, 6 minutes. Wala ulit na, yan na naman tayo. Ayan, so, bango guys. Bango. Kahit hindi nakabukas. Ayan. So, buksan na natin yung ating entry for the month of September. So, nagre-record ba? Okay. Ayan. So, ito yung ating nabili sa noon. Okay. Si Blue de Chanel, nabili ko siya kay Mary Iris or Mary Iris. Iris. Kasi Iris. Kaya ako doon. Mary Iris. Okay. MaryIris.com. Local website siya. Saudi company. So, sa mga taga-Saudi, ma-recommend ko siya. Oo. Kasi bakit? Yung mga mamahalin, normally, doon mura. Tapos, baliktad, kung ano yung mga mura sa nabibila natin, mahal naman doon. So, kung abang balak nyo bilhin, mga Profumo, mga Parfum de Marly, mga YSL-Wise, mga yan, Blue de Chanel's, yung usually mga mahal, mga Dior, Chanel, doon mura siya. Mga parang 60 to, ay hindi naman, mga 35, hindi, mga 30% to 35, malaki to eh. Nabili ko lang to ng 365. Blue de Chanel. Imagine, magkano to? 800 reals. 800, oo tama. Nasa 800 to, yung 100 ml na EDP. So, doon nasa 300 plus lang. So, i-recommend ko yung MaryIris.com na yun. Ito yan. Yung ganito box. Ay, siyang ganito. Yan, ito yung kanyang packaging. May ano talaga, parang shopping handle. Ayan. So, pero hindi ito kasi ito ay for the month of October. Ayan. So, sinabi ko naman sa inyo, ina-advance ko na yung iba kasi tinatry kong i-take advantage na yung time na mabibili ko sila ng mura. Binibili ko sila kasi medyo memorize ko na yung mga pinagbibilhan ko. So, yung price range na yan, alam ko kung sino yung mas bumababa. So, pag alam ko mas mababa yun doon, kukunin ko na yun. Kahit mas tax siya sa akin for 3 to 4 months, okay lang. So, ito for, ayun nga. Ito for ngayon, September. Ito for October. Ito for November. Meron na. December, actually, may nagbigay kasi, pero may, baka i-ano ko lang to as extra. Katulad ni Shiro, in-extra natin siya. Wala talaga siya sa wishlist. Kaso, since bigay siya, in-unbox natin. So, ito baka i-ano ko na lang to. Parang special o bonus na lang. Pero meron kasi talaga ako napupusuan for December and January. So,
pinagpipilian ko pa kung sino yung mauuna doon. Pero nakikita ko na mas mura siya kay Mary Iris. So, baka kunin ko siya doon ulit. Ayan. 10 minutes. Okay. Okay. So, buksan na natin. So, again, nabili natin siya ngayon naman, nabili natin siya kay Noon. Okay. Na kay Mary Iris ba to? Yes. And actually, guys, nung sinearch ko to, and siya ang una ko talaga nakita before Blue de Chanel, ang presyo lang niya is 310. Magkano to sa pinagkukuhanan ko sa Almaiglia, yung boutique? Nasa 400. So, 90 reals difference. Malaki na rin yun. Wala ka makikita discount na 90 reals. So, 1,000 plus na rin yun. So, kaso, nung nag-check, may lumabas and binibenta siya mismo. Hindi siya fulfilled. Fulfilled and sold by Noon. So, alam nyo na, pag sold by Noon or sold by Amazon, hindi lang siya fulfilled or dinideliver lang, makaka-assured ka. Makaka-assured. Sure yan na legit yung binibili mo. Ayan. So, kaya, ito, sa Noon is 265. So, medyo malaki-laki na rin yun. Diba? From 400 to 310 to 265. So, ito na yung pinakamababa. Actually, hindi pinakamababa, pero ito yung hindi too good to be true yung price. And yun nga, fulfilled and sold by Noon. So, at least, assured ako na legit itong binili ko. So, ayan, nakikita ko na. Isa to sa wow. Kinilig din ako nung nabili ko na, ito na. Oh, yes. Oh my God. Legit ba? Yep. Oh, legit. Okay. Guys, isa to sa, nung nag-uumpisa pa lang ako, yung first year ko, nasa wishlist ko na to. Bakit? Kasi nung time na medyo nakuhook ako sa pabango, nung nag-start ako, isang beses na ano ko to sa parang Kurais Mall dito sa Riyadh, na in love ako sa bote niya. Para siyang si Prada Carbon. Wala siya sa wishlist ko, pero nung nahawakan ko yung actual na bote ni Prada Luna Rosa Carbon, na in love ako. Parang binili ko siya hindi lang sa scent, kumbaga binili ko siya dahil sa bote niya. So, isa rin to, iba yung grip niya. Kumbaga parang pag bumili ka ng phone, ngayon ang phone halos magkakaparehas na lang. Pero iba yung refinement no, or quality ng material ngayon eh. Or kung paano siya, kumbaga may mga ganun eh, yung ang sarap lang niyang hawakan. 'Di ba? So ito parang ganun, na-inlove ako sa bote niya kasi parang ang slim na parang try ko explain. Mamaya. So, yan, baksan natin. So, again, yan, nabili natin siya ng 265 mismo sa Noon. Ngayon, wala na. Actually, parang nag-flash sale lang yata siya ng 3 days. Ngayon, wala na. Bumalik na sa ulit sa dati. Ayan. So, ayan. Wow. Lagi ko ito binabalik-balikan dati sa Almaiglia. Tinatry ko itong for malaking discount. Di talaga nila binibigay sa akin. Kaya nung nakuha ko ito ngayon sa Noon, sobra akong natuwa. So, ito yung kanyang packaging. Ayan. So, matte black na carton. And then, glossy yung kanyang font na parang alpine green. Parang green katulad ng iPhone 11. Ayan. Ayan. Alpine or ano ba to? O parang dark green. Ayan. So, glossy siya. So, Gucci Guilty Black. Audi Toilette 90 ml. So, 90 to. Walang 100 nito. Ayan. Box presentation. Ito yung gilid. Ito yung taas. Wala din. Ito yung baba. QR code, barcode. And ingredients sa likod. Okay. Box na natin. Kayo ulit unang makakakita. So, yan. Itim din.
in 3. Teka lang. Kinabahan ako. Parang katulad nung last time, yung nahulog. Buti hindi nabasag. In 3, 2, 1. Nasa carpet ako ngayon. In 3, 2, 1. Oh my God. Baliktad. Baliktaran pala to. Hindi ko alam. Wait lang. Yan, ito yung loob niya. Bye. Oh my God. Ang ganda talaga ng bote. Gustong-gusto ko yung bote niya. Para kang alam mo yung time na nung medyo umuuso na yung pa-sliman ng phone, parang ito yon yung parang ang sexy lang niya for me. Ang gaan. Tapos, wala, ang ganda. Gusto-gusto ko siya. Sabi ko kahit mabaho to. Kahit hindi ko gusto yung amoy siguro nito, bibiling ko pa rin. Kasi nga yung bote, medyo, sucker ako for magandang bote, guys. Ayan, guys. So, glossy naman yung kanyang pagka-black. Then, yung logo ng Gucci. Then, Gucci Guilty Black sa ilalim. Then, glossy rin yung kanyang takip na may pangalang Gucci. And, ngayon ko lang na-realize na baliktaran pala ang Gucci Guilty. Ayan yung kanyang harapan. Gucci Guilty Black. And, pagkatalikod, same. Gucci Guilty Black. So, kahit pag ginamit mo, wala siyang harap, walang likod. Parang ganun yung dating. Ayan. So, wow, ganda. So, yan. Glossy black. Then, glass na gradient or tinted na green. Ayan. And then, sa ilalim is yung kanyang 2349. Ayan, sa taas. 2349. 2349. Yan, naka-ano rin siya. Naka-engrave. Ayun. Okay. Wow. Ang ganda. Isa to sa parang pinaka-sexy sa akin na kung battle style, battle design. Siya yung parang nung nahawakan ko talaga, guys, yung actual niya, sabi ko bibiling ko to. Ayan, kaso nga ang mahal niya, guys. So, yan. Perfect. Okay. And then, yung kanyang takip is parang metallic. Parang metal plate siya na may plastic or acrylic sa loob. Pero yung labas nga, parang metal. Parang mga hawas. Ayan. So, ito hindi ko alam kung ayan, so anyways. So, ito na lang. Kasi dito na siya. Ayan. Ito yung kanyang atomizer. Glossy din. So, ang pagkakaalam ko sa kanya, hindi ko na kasi ito naaamoy taon na. So, kasi parang wala na rin yata ito sa mga mall. Kasi yung mga guilty line, puro yung mga platinum or absolute. Parang ganun yata. Yung Gucci Guilty Black, bihira na ako makakita dito sa Saudi. Ayan. So, hindi siya bilog oblong. Parang pa-oblong. Ayan. Magnetic ba to? Ay, hindi. Hindi siya magnetic. Ayan. Teka lang, bago natin amuyin, magkano kaya muna ako. Para sure. Reflect eh. Teka lang. Ganyan ba? Kaso nagre-reflect. So, para ba guys?
Wala na. For thumbnail. Ayan, so, amin na natin. Ang pagkakaalam ko sa kanya, pagkakatanda ko, ano siya, parang out of the shower. Parang fresh. So, pwede din siya sa mga maiinit. Ayan, mga summer. So, medyo nagtumugma-tugma pa siya sa suot ko ngayon. Ayan. Tsaka ito. Kaya kung may ganito, medyo nahihirapan na akong huminga. So, minsan kailangan ko na nung mga nakatutok na hangin. Yan, even sa, kaya nga sabi ko, baka bumili rin ako ng turbo fan. Parang nahihirapan ako huminga these days. So, parang kailangan ko nararamdaman ko na may hangin. Parang hindi sapat yung AC. Yung lamig niya hindi. Parang kailangan ko na ngayon ng actual na hangin. So, it's either nakaano ako sa electric fan or yung mga handheld na fan or mga ganito para at least pwede ako magtrabaho. Ayan, inallowed naman nila ako gumamit nito kasi sabi ko parang kailangan kong may maramdaman na hangin para maano ko. Para na siyang inhaler. Ayan guys. Pero anyways, ibang kwento yun. So, okay, amin na natin. In 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, again, pinapaano ko muna yung alcohol. Kasi alam ko, alcohol yung una ko maaamoy. Yan. Wow. Oo. Mga pang high heat, pang summer yung amoy niya. Citrusy. Mas appealing siya guys. Hindi siya yung parang madalas ding gayahin ng mga perfume kasi nga parang hindi siya komplikado. Kumbaga parang ayun, mas appealing. Parang pag naamoy ka nito, mabango ka. Parang amoy bagong ligo. Hindi naman siya soapy. Medyo shower jelly. Ayun nga, parang amoy bagong ligo. Ito yung parang parang bagay siya sa damit ko. Oo, yung mga ganito, kung ganito yung mga kulay, mga white, mga navy, mga light blue, mga yellow, basta mga light colored na mga damit, bagay ito guys. Parang ina-expect ko ano siya, parang mga suit, pang suit, or mga medyo panggabi, kasi nga black. Pero ano siya, fresh. Fresh siya guys. Pero parang wala na akong pakialam sa amoy niya guys. Talagang given talaga yung amoy niya, mabango. Pero talagang in love ako sa bote nito guys. Kaya sobra akong kinikilig. Ang sarap niya sa kamay, parang sarap niyang hawakan lang. More on ano ko dito yung hawak. Pangalawa na yung design, then pangatlo yung amoy. Ang ganda talaga guys. Ano siya, yung parang, ano tawag sa gano'n? Yung sa whiskey. Yung parang siyang si Carolina Herrera. Nakalimutan ko yung term. Yung nilalagay ng mga whiskey. Hindi siya canister. Whiskey. Nakalimutan ko guys. Pero parang, ito parang siyang gano'n. Pero hindi nga lang siya yeah. Anyways, so, ayan. Actually, may mga nag-DM sa akin. Sabi, may iba positive, may iba negative. Sabi, mas marami daw kwento mo kaysa sa review. May iba naman, ang cute ko daw magbigay ng mga insights ko kasi talagang wala pa. Napaka-amateur ko eh. Third year ko na talagang wala. Talagang para lang talaga akong typical amateur na typical buyer.
Yun lang. Para pag mabango, okay na yun. Hindi na ako masyado maano sa notes niya. Wala na akong, hindi ko na pinapakomplikado yung buhay ko. Basta mabango. Number one rule, ganun. Okay? Kasi parang, ang inaano natin, nasanay tayo na parang ginagamit natin ng pabango for opposite sex or hindi lang ganoon, hindi lang para maka-attract pero parang ginagamit natin siya para sa iba. Ngayon, para sa akin yung rule is parang kung ano yung mabango sa'yo, yun yung unahin mo muna. Kung mabango siya sa'yo. Kasi ang minsan, kahit hindi mo gusto yung amoy niya, pero siya yung sikat, siya yung mas na-appreciate ng tao, siya yung gagamitin mo. Hindi, dapat ikaw muna yung nakaka-appreciate. Kasi hindi rin naman lahat ng makaka-amoy sa'yo, makukompliment ka. Yung iba dyan, yung silent, yung nabanguhan siya sa'yo, pero hindi kanya matanong or hindi kanya makompliment. Okay? So, ang pinaka-importante talaga is yung ikaw mismo nabanguhan sa pabango. Yun yung number one rule. Kasi kung ikaw mismo, ganun lang yun eh. Kung ikaw mismo nabanguhan doon, for sure, sa 100 to 500 na makakasalubong mo sa daan, for sure, may mababango at mababanguhan doon sa pabangong yun. Unless talagang yung ilong mo, iba ang pangamoy, guys. Ayun. So, well, ako amateur. So, very, so, hindi ako komplikado. Kumbaga, wala, mabilis. Mabilis lang ako. Basta mabango, okay na yun sa akin. Hindi ko kasi talaga maano yung notes. And hindi ako pala review. Hindi ako yung parang, i-review ko siya, then meron akong kodigo dito kung ano yung notes niya. Tulong din naman yon sa mga kaya ka nanonood ng review. Pero ako talaga is, ito lang. Ito na yung pinaka-genuine ko, guys. Ito lang talaga. So, actually yung review lang yan. Pero, gusto siya sabi. Anyway, guys. Ang bango, guys. Gamitin ko na kaya. Gamitin ko na siya. Bagay siya sa ko. Wow. Ang bango. Ang bango, guys. Wow. Naku, ang hirap na naman mag-top 10. Pero baka hatiin ko na to. Top 10 for ganito, designers. Top 10 for... Kasi sa current kong collection, mahirap na talaga kumuha ng top 10. Hirap na ako. Ang hirap. Madaling pumili. Ang hirap magpatalsik. Usually, yan yung mga nasa 8 or 9 or 10 mo eh. Sila yung medyo patatalsikin mo, which is minsan ang hirap din tanggapin. Kasi pwedeng favorite mo siya nung first to second year. Kaso may mas mabango talaga. So, ayun. So, ayan guys. Ito parang, matatop 10 ko ba to? Let's see. Ay! Yun nga pala. Ugali ko kasi, every year, nagre-recap. Kaso, hindi ko siya nagawa last time kasi mas maraming kwento ko. So, sige. Pinakamabilis na, just to, ma-clear lang na nagawa ko siya kasi consecutive yon, first to second year, ginagawa ko yun. Every August, nagre-recap ako kasi parang yun yung cycle. So, hindi ko siya nagawa last time, so gagawin ko ngayon. So, nag-start tayo ngayon, though yung aking August. So, yung September, October, November, December 2023, nandun sa Pilipinas, unfortunately, kasi nga, iniwan ko na doon for safekeeping. So ngayon is i-recap ko is yung pagbalik ko dito sa Saudi which is January 2024. So entry ko for January 2024 1 million, followed by entry for February 2024 Azaro. Anong pangalan nito? Azaro Black? Hindi.
Azaro EDP. Kalimutan ko, guys. Ayan, ito yung sweet. Amoy stronger with you. Parang ganun. Ito, sweet din. Clubbing scent. Ayan. March. Isa sa pumasok, surprisingly, sa top 10 ko. Mustache Eau de Parfum by Rochas. Ayan. Ang bango na ito, guys. Ito yung amoy yayamanin talaga, guys. Ito yung yayamanin. Amoy mayaman. Ito yan. Amoy, yun nga, si YSL Tuxedo. Ayan, ito yun. I suggest ito, bilhin nyo kaysa yun. Pero kung may budget kayo, di syempre, yun na. Ayan. So, March. April is nag-ano ako, kada birthday month ko, bumibili ako ng 4 na perfume. So, nag-start ako kay, 4 na blue kasi na, may naamoy nga ako na expat dito na blue scent. So, doon ako na-hook. Sabi ko, parang gusto ko ng blue scent. And doon nga nag-start yun. And ang una kong binuksan ay ayan, si 9 a.m. Dive. Sweet siya. So, kung meron na kayong 9 a.m., 9 p.m., ganun siya, medyo gawin nyo ng blue. And then, followed by Ajmal Blue. Isa din sa favorite ko, Abercrombie and Fitch Fierce. Wow, ito pang everyday din. Ito parang bagay ito talaga sa ano ko. Yan, kaya ubos na, guys. Ubos na. Followed by Al Nashama by Latafa. Yan, si Capri. Capri ba to? Ano yung box na ito? Yan, si Capri. Ayan, so YSL Lanoe de Long Blue Electric. Yung kanyang pinanggayahan. So, blue powdery naman to. Amoy yayamanin dito, guys. Yan. And then, yung last ko for April is yung isa din sa favorite ko, guys. Turati Blue by Afnan. Wow. Naalala ko na naman siya. So, yan. Halata din. Yung juice niya. Ayan, paubos na rin kasi ano to, amoy luxury na hotel na parang carbonated lemon soda. Parang ganon. In a luxurious way. Kumbaga parang, yun nga, parang pinayaman na carbonated lemon soda. Ano siya, amoy limoncello. Parang ganon. Baka. Ayan. And then for May, wala, nakalimutan ko, guys. May, I see Dylan Blue by Versace. So, ito yung, nung wala pa si Blue de Chanel, siya yung parang, sa lahat ng ano ko is yung blue, yung parang pag naamoy mo blue. Siya yung pinaka-blue sa blue. And medyo matured ang amoy nito. Kaya minsan medyo hindi ko nagigets yung sinasabi na pang juvenile, pang teenager. Parang nakukuha ko rin. Parang, kasi medyo matured yung take nito, guys. Hindi ko alam kung may insenso to. Pero medyo matured yung amoy niya kay Blue de Chanel. Medyo meron siyang hardness. May gaspang. Blue na blue. Medyo pang ano to, guys. Alam niyo yung mga malalaking tao na teenager. Ayun. Blue na blue to, guys. So, May, April, May, June. June is si Hugo Man. Yan, Hugo Man ang pangalan niya. So, bago na siyang design. Dati maliit yan. Ngayon, ito na siya, yung malaking Hugo. Ayan. Ito is green apple. Wow. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na naamoy ko dun sa expat. Tapos sinabi niya is boss. Hindi niya sinabing Hugo. Sinabi lang niya is boss. So, sinearch ko yung lahat ng boss. Then,
pumunta ako sa mga mall, inamoy ko yung mga available na boss, and naalala ko yung boss ko, ito yung tinignan niya nung kasama ko siya. So, na-curious ako sa kanya. And then, blind buy ko kasi wala na kayong maaamoy nito. Or, I mean, mga nasa istante. Depende sa lugar. Pero dito sa Saudi, wala na akong makita na nagte-test nito, guys. So, yun. Yung naamoy ko to, sabi ko jackpot, ito yun. Ito yung naamoy ko nun. So, green apple na shower gel. Bagong ligo din to, guys. Classic. Yes. Perfect. Nasa tayo? April, May, June. July. Yung July natin is isa sa favorite ko sa blue, maliban kay Blue de Chanel, syempre. Ito yung parang isa sa pinaka, top 3 to sa best blue. Ewan ko. Pero isa siya sa parang, for me, parang, dahil sa mangga niya, wow. Yun, yung green na mangga, na blue. Gets nyo naman siguro, pero tsaka, hello, Ralph Lauren to. So, alam nyo naman yung mga 90s, di ba? Or 80s even. Pag naka RL, Polo Sports, di ba? Parang ano na to, wala nang kailang patunayan pa. Wow, bango guys. Bango din ako dito guys. Top 3 sa blue pa lang. Yan. Ralph Lauren Parfum. Deep Blue Parfum. And then, binonus ko si Shiro by Ajmal. Ayan, kasi gift siya sa akin. Ayan, so, unique. Pero sinasabi nila, kaamoy daw to. May nag-comment sa akin, amoy daw siya ni Aqua di Dio. Pero yung mga nagre-review talaga, laging sinasabi nila is unique to kasi wala daw tong kaamoy. Which is parang naniniwala ako kasi nga kung naano kayo dun sa mga kwento ko before, yung Aqua di Dio hindi ko ma-recall. Ito may recall. Pag naamoy ko to, alam ko, ang naamoy ko is Shiro by Ajmal. So, and even, pag nanood kayo ng mga video nito, tatlo to Ajmal Blue, si Shiro, tsaka si Kuro, yung black. Sinasabi nila kung ano yung pinanggayahan. So, si Kuro is pinanggayahan niya, yung black is Sauvage, Dior Sauvage. Itong si Ajmal Blue, ang pinanggayahan niya si Abercrombie and Fitch Fierce. Pero si Shiro, hindi niya sinabi kung ano walang makapagsabi kung ano yung ginayahan niya. Kasi nga, unique siya. Oo, hindi ito yung Aqua di Dio. Or, bakit, depende nga talaga kasi sa Siyempre, paniniwalaan ko yung mga medyo halos nasa 400 yung collection. May sinusundan kasi ako. Bangladeshi siya. Magaling siya magsalita and wala lang. Naniniwala lang ako sa kanya. Sabi niya, wala daw to kaamoy. So, sabi ko, wala rin kaamoy. Ang unique nito guys, and ang kwento ko dito guys, yung katrabaho ko, ayan, shout out kay Dieter. Ayan. Bangong-bango siya dito. Talagang hinahanap daw niya para magkaroon daw siya nito. Bangong-bango siya guys. Excuse. And sinasabi nga niya, pag dumadating ako, sabi niya na, pag naamoy ko to, alam kong dumating na daw ako. Kasi, minsan daw pinto pa lang naamoy na. Sa layo nun, naamoy niya na daw ako. Ayan. So, bonus. Then, for August, which is ang ating anniversary ng ating vlog. So, Blue de Chanel EDP, Sophisticated. Number 1 sa blue. Ngayon, masasabi ko na siyang number 1 sa blue. Dati, hindi ko siya magets. Kasi sabi ko, para sa akin, si Blue de Chanel, yung naamoy ko sa mga mall, amoy blue siya. Oo, mabango, amoy blue, pero walang recall. Normal. Pero nung nagkaroon na ako, doon ko na-realize kung gaano siya, parang piece of art siya. Talagang pinag-isipan, yung pagka-refine nung pagkakagawa sa kanya. Yun yung binibili mo dito. Hindi lang yung pangalan, of course, kasama na yun. Chanel. Quality, pero yung pagka-refine nung pagkakagawa sa kanya, guys. Oo. Refinement, sophisticated, amoy mayaman na may narating na, amoy matalino, amoy
amoy classic na 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 tao. Yun lang. Yun. Ayun nga. Kaya nagbawas na naman ako sa top 10 kasi for sure kasama siya sa top 10 ko. Pero hinihintay ko pa to, yung ibang binili ko dito dahil mga nasa wishlist ko rin to. So, mahirapan talaga tayo this time gumawa ng top 10. So, and for, yan, yung ngayon, for the month of, for September, Gucci Guilty Black. Ayan. So, yan, fresh. Ayan, 40 minutes, magpo-41 na. So, at least na-recall ko na siya. Sabi ko kasi i-recall ko to sa next video ko kasi nakalimutan ko talaga siyang pasadahan. Alright, so, see you on my next one. Yan, baksan natin to. This is for autumn, which is, yun nga, nabasa ko lang kanina sa Saudi Gazette, yung sinabi ng meteorology. Next week, first week of September is official start na ng autumn dito sa Saudi. So, mukhang saktong-sakto to. Itong binili ko. Kasi may kwento ako dito, dun ko na lang sasabihin. Okay, so see you on my October entry. So, bye guys.